1% kinatuwa nyo na yun. Okay, sana kung napababa niya ng mga kahit malang 8 to 10% lang yan eh. Tama, seryoso yun si Jay, ha? Hindi nagbibiro si Jay Guevara, seryoso yung sinasabi niya, no? Kasi tama yung sinasabi ko, may kumasa agad eh. Sinasabi ko pa lang na bago makarating kay Mayor Baste Duterte, sigurado marami munang pagdadaan at hamon kay General Torre na sabihin natin na mga taga-suporta, makikita natin yan, baka bukas, hindi lang si Jay Guevara. Handa ako magpalit ng tiyan ko para sa'yo. Partida na yan, partida. Partida, ha? So itong laban na to, gaganapin pa lang. Pero dito sa laban ng Pilipinas, kontra sa pag-unlad, eto may nanalo na dito eh. May nanalo na. Yung dala-dala yung remote control ng flood control project sa Amerika, kaya hindi gumana yung mga flood control dito sa Pilipinas. Nandun sa Amerika, hindi pa ata nakakabalik. Ito, no, parang pelikula eh, no? Pahupa na yung baha, tsaka lang siya uwi. Parang huli sa pelikula. Sino yan? Si Bongbong Marcos Jr. Kasi pumunta siya sa Amerika at medyo hindi maganda yung naging resulta ng business deal ng Amerika tsaka ng Pilipinas. Pag-uusapan natin yan along with this conversation tonight. Pero ito, binatikos ng ilang senador ang trade deal sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump, kung saan papatawa ng 19% ang taripa ng mga produktong Pilipino habang libre sa buwis ang mga produkto mula sa Amerika. Tinawag ng mga mambabatas na dihado, hindi patas, isang insulto ang nasabing kasunduan. Si Troy Gomez, magbabalita. Umani ng batikos mula sa ilang senador ang bagong kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na inanunsyo ni US President Donald Trump matapos ang kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House. Sa ilalim ng kasunduan, papatawan ng 19% na taripa ang mga produktong ini-import ng Amerika mula sa Pilipinas, samantalang walang ipapataw na taripa sa mga produktong galing sa US na ipapasok sa bansa. Kinestyon ni Senator J.D. Ejercito ang patas na layunin ng naturang kasunduan. Tinawag itong masyadong dehado para sa Pilipinas. Samantalang si dating Senador Panfilo Ping Lacson ay nagpahayag din ng pagkadismaya. Iginiit na hindi makatarungan ang 19% kumpara sa 0% na taripa sa pagitan ng dalawang matagal nang magkaalyado. Nagpahayag rin ng agam-agam si Senadora Amy Marcos. Anya hindi pa niya nakikita ang buong nilalaman ng kasunduan, ngunit kung 1% lang ang bawas sa taripa para sa mga produkto ng Pilipinas, habang zero tariff naman para sa US, ay hindi ito mukhang panalo para sa Pilipinas. Ang kasunduang ito ay bahagi ng serye ng mga bilateral na kasunduan na isinusulong ni Trump sa kanyang ikalawang termino bago ang itinakdang deadline sa August 1. Gayunpaman, wala pang malinaw na detalye kung may formal na dokumentong nilagdaan ng dalawang lider. Habang umaasa ang administrasyon na makakakuha ng mas maraming dayuhang pamumuhunan at oportunidad sa kalakalan, maraming Pilipino at mambabatas ang naniniwala na dapat munang tiyaking patas at makatarungan ang mga benepisyo para sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. May nanalo na. May nanalo na. Walang iba kundi ang Amerika. Ito obviously, no, this is bad for the Philippines, pero victory naman ito para sa Amerika. Biruin mo 0 versus 19% na taripa na ipapataw ng Amerika sa mga produktong galing sa Pilipinas na papasok sa Amerika. Samantalang 0 naman, 0% na taripa ang mga produkto galing US na papasok sa Pilipinas. So, this is way far from a fair deal. Ano? So kahit 0% pa ang Amerika at 1% ang Amerika, talo pa rin tayo kasi 0 pa rin sila eh. Hindi sila magbabayad ng buwis na dadalhin nila dito sa atin. So ito, 19% talong-talo tayo. Pero meron pang mga tuwan-tuwa dito sa ginawa ni Marcos na mga tinatawag natin mga tango. Okay? Tango. Mga tango na tuwan-tuwa pa dahil kahit papaano daw napababa ng 1% ni Marcos Jr. yung taripa na sinisingil ng Amerika from 20 to 19%. Ito malaking sampal sa inyo to sa mga tuwan-tuwa pa. Yung Indonesia, hindi nagpunta sa Amerika pero napababa nila yung taripa from 32% to 19%. So napababa nila, nabawasan ng 19% yung taripa. Yung Vietnam naman, hindi rin nagpunta sa Amerika kay Donald Trump pero napababa nila from 46% to 20%
on phone negotiation. Naibaba nila ng 26%. Via phone lang. Yung taripa na hinihingi ng Amerika. At yung sa Japan, napababa nila ang taripa from 24 to 15%. Over the phone negotiation din, hindi rin nagpunta sa Amerika. So nakaya nilang ibaba sa 14% ng telepono lang. Pero bakit itong Pilipinas, nagdala na ng sangkatutak na advisor si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni Trump, so many advisors. Pero hanggang 1% lang yung kinaya nating negotiation para maibaba from 20 to 19. E di sana, kung totoo yung sinasabi ni Donald Trump na tough negotiator si Bongbong Marcos, e di sana nalagpasan pa nila yung negosasyon ng Vietnam, ng Thailand at ng Indonesia. Diba? So 1% lang. So paano matatawag na ito na tough negotiator? So nakakahiya ito, malinaw na malinaw, denominate siya or pinaglaruan yung kanyang kakayahan ni Donald Trump. At inuto siya ng inuto, partner. Tinawag siyang nire-respeto ng mga Pilipino. Tinawag din siyang tough negotiator. Tapos tinawag din siyang magaling. Tapos mahal na mahal daw siya ng Pilipino. Oo, sabi ni Donald Trump, which is kabaliktaran doon sa tunay na kalagayan ng Pilipinas at kalagayan ni Marcos Jr. Tungtuwa na siya nun, no? Uto-uto naman talaga. Tsaka dito, no, grabe, no? Grabe, talagang pinatunayan mo na weak ka. Di ba? Kasi biruin mo 1% lang, tapos tayo 0%. Anong magiging... kahit nasabihin pa natin na may 1% sa Amerika at 0% sa dito sa atin, lugi pa rin tayo dun. No, kaya yung mga 1% na nabawas diyan na pinagyayabang ng mga loyalista, ano ba 'yan? Ano bang magiging impact niyan? Maganda ba 'yan? Hindi maganda 'yan. Huwag nga kayong mga letter T. No? Mga tango. Oo, mga tango. Kayong mga tango. 1% kinatuwa nyo na yun. Okay, sana kung napababa niya ng mga kahit malang 8 to 10% lang yan eh. Pero kahit ganun na, sana kahit malang sana lumamang ng 3 or 5 ang taripa ng Amerika sa Pilipinas. Kahit papano, hindi tayo 0. Kaso 0 tayo eh. Anong mapapala natin dyan? Sila may mapapala sa atin. Tayo walang mapapala sa kanila. So dyan talaga, no, talagang alam niyo yun, pagdating sa Amerika, talagang duwag itong si Marcos Jr. Tsaka yung mga kagaya na sinabi ni Master, sampal talaga sa mukha niya yun. Kabaliktaran yun. At doon pa nga, may isa pa siyang sinabi ni Donald Trump na okay kami ng China. Yes, pahiya siya doon. Oo, napahiya siya doon kasi nagkukwento siya noon eh. Nang mapatungkol sa China, tapos sabihan siya ni Donald Trump na na okay kami, wala kaming problema. So, alam niyo yun, di kasi may punto naman si Donald Trump kasi pinakamalaking investor ang ang China eh. No? So talagang hindi mo dapat kaawayin yan. Dapat yan. Kaibiganin mo, sumasabay ka sa agos. Dapat sa lahat naman ng bansa eh. Kaibiganin mo dapat. Kasi ano bang may pagmamalaki ng Pilipinas bukod sa pinakamaraming krimen? Wala. Di ba? Anong may pagmamalaki ng Pilipinas? Yung maraming nagsasabu ulit. Marami na namang krimen sa Pilipinas. May pagmamalaki. Wala may pagmamalaki ang Pilipinas eh. Correct. Una, sira na yung mga natin. Puro baha ngayon. Yung mga magsasaka, taggutom na naman. Binaha na yung mga tanim nila. Actually... So ngayon, dadaanin nyo na naman kami sa ayuda. Ang masama niyan, baka hanggang kailan kaya yung ayuda nyo kasi naubos na yan nung halalan. Yung masama dyan, may parating na naman ata na bagyo. So, awawa talaga tayo dito. Kaya itong si Marcos, itong ginawa niya dito, talagang pinatunayan niya lang kung gaano siya ka-weak leader.